Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ngumiti lang si Tata Dino, subalit sa halip na umatake, umatras muna siya upang magtago muna sa madidilim na sulok ng kagubatan. Kailangan niyang mapag-aralan ang kakayahan ng kalaban bago siya sasagot ng atake. Hindi ka makakatakas sa akin. Hinabol ng lalaki si Tata Dino. Gamit ang pang-amoy, sinundan nito ang daan na tinahak ng albularyo. Sinuyod nito ang gubat hanggang sa matunton niya ang kinaroroonan ni Tata Dino na nakatayo lang sa likod ng isang matabang puno at tila nagko-concentrate. Nilapitan niya ito para tapusin agad, subalit sinalubong lang nito ang tigalpo ni Tata Dino. Napatakip sa muka at napaatras ang aswang nang tinamaan ng tigalpo. Lumabas si Tata Dino na may nakapatong na dahon sa palad. Iniihip niya ito patungo sa aswang at nangisay ito nang masunog ang katawan. May kasamang orasyon ang dahon, kaya para itong paper bomb na pumatok sa katawan ng aswang. Magkahalong gulat at galit ang naramdaman ng aswang dahil hindi nito akalaing isang antingero pala ang nakaharap niya. Buwisit ka! Magbabayad ka! Makikita ang tila nalusaw ng muka ng aswang nang makatanggap ito ng solidong atake mula kay Tata Dino. Nasunog ang kaliwang bahagi ng kanyang muka na parang sinabuyan ng kumukulong asido. Apektado rin ang tagiliran nito nang tamaan din ng isa pang atake. Subalit hindi rin ganon kahina ang nilalang na iyon dahil basta na lang itong tumayo matapos makarecover sa mga atake. Mabilis itong sumugod kay Tata Dino na nakatayo lamang sa harapan niya. Tinusok nito ng kuko si Tata Dino, subalit nakaiwas ang albularyo. Nawasak ang gilid ng katawan ng puno nang tamaan ng matatalim na kuko ng naturang nilalang. Dumistansya si Tata Dino ng ilang dipa. Kailangan niyang lumayo sa aswang. Hindi siya dapat makipaglaban ng malapitan. Kailangan na nasa mid-range lang siya sa kanya papaulanan ng mga mid-range na atake. Mahirap kasi kung makikipagsagupan siya dito at makipagpalitan ng atake kung wala siyang dalang sandata. Baka malagay sa alanganin ang buhay niya. Alam niyang hindi pipitsuging aswang lang ang kaharap. Nagmula ito sa angkan ng mga gabunan, kaya kailangan niyang alisto siya sa lahat ng oras. Tumira ng tigalpo si Tata Dino nang sumugod ang aswang, kaya napahinto niya sandali ito. Umusok ang kaliwang balikat ng aswang, pero pinagpag niya lamang ito na parang walang nangyari. Akala mo ba, mapipigilan mo ako sa mga ganyang atake mo lang? Nagkakamali ka ng akala dahil tatapusin na kita. Pakilamero kang lalaki. Galit na sumalakay ang aswang. Mabilis itong umatake gamit muli ang mga kuko, ngunit nakayuko agad si Tata Dino bago pa man mabutas ang kanyang ulo. Gumulong uli siya palayo sa aswang at inihipan ito ng tigalpo. Nangisay ang aswang sa sakit, pero hindi niya masyado ito ininda at umatake muli kay Tata Dino. Nagulat si Tata Dino nang makalapit agad ito. At sa isang wasiwas, napunit ang kanyang damit. Sumunod pang umasiwas ang isa pang kamay, subalit sinipa iyon ni Tata Dino, kaya natusok ng aswang ang sariling katawan. Napahiyaw sa sakit si Tata Dino nang tumulo ang dugo niya sa dibdib niya pababa sa tiyan. Dama niyang magkahalong hapdi at kerot kumpara sa gabunan na nakuhang dilaan pa ang kanyang kamay matapos hugutin ang mga kuko
sa dugo ang katawan. Ngumiti ito ng nakakaloko kay Tata Dino na kasalukuyan ng nakaluhod sa may lupa sa tindi ng kanyang tama. Pinunit niya ang damit niya at itinali ito sa sugat niya. Tumayo si Tata Dino para maghanda sa susunod na gagawin ng aswang. Umikot siya para bantayan ang mga kilos nito. Nakangiti pa rin ang aswang habang sinasabayan siya sa pag-ikot, at ilang saglit lamang sumugod ulit ito at ilang haribas ng mga atake ang ginawa nito. Todo iwas lang si Tata Dino sa mga atake nito. Bawat wasiwas at ampas, iniilagan niya gamit ang bilis at liksi na binigay sa kanya ng mutya. Ginamit niya ang mutya niya para dagdagan ang bilis niya para makaiwas sa nakakaduling na mga atake. Kung wala ito, pihadong nagkagutay-gutay na siya sa malakutsilyung talim ng mga kuko ng aswang. Sinipa ni Tata Dino sa bodega ang gabunan nang makailag siya sa panghuling atake nito. Parang nakalunok ng pustiso ang aswang at hirap itong makahinga. Sinamantala ito ni Tata Dino para pumitik ng tigalpo. Sunod-sunod na pinaulanan ng mga atake ang iba't ibang parte ng katawan ng aswang at napatras ito sa mga kombinasyong pinapakawalan ng albularyo. Nag-uusok sa tindi ng tinamong mga pinsala ang ilang bahagi ng katawan ng aswang, subalit gaya ng kanina, mabilis din itong nakarecover na parang walang nangyari. Naiinis na tuloy si Tata Dino dahil nauubusan na siya ng mga taktika. Ni hindi man lang umuubra ang mga atake niya at wala siyang ideya kung mapapatumba pa ba niya ang aswang na ito. Lubhang matibay at malakas ang nakaharap niyang ito, na parang nagagawa nitong mag-regenerate ng ganoon kabilis sa mga natatamong pinsala, tapos pinapagpag lamang iyon na parang alikabok lamang. At ngayon ay naghahanda na naman itong sumalakay kay Tata Dino, pero sa halip na harapin, tumakbo na lang si Tata Dino, kaya nainis at nainsulto ang aswang sa kanya. Hinabol siya nito sa madilim at masukal na kakawayan hanggang makarating sila sa taniman ng mga kawayan. Pumasok agad si Tata Dino dahil alam niyang hindi mangangahas na pumasok ang gabunan doon. Huminto ang aswang sa labas matapos mapaligiran si Tata Dino ng mga nagtataasang kawayan at masama ang titig nito. Talagang iniinis mo kung hayop ka. Naghimutok sa galit ang lalaki dahil hindi man lang malapitan ang albularyo. Takot kasi ang mga gabunan sa kawayan kaya hindi sila lumalapit dito. Kumbaga, parang allergic na sila sa mga punong ito dahil naghahatid sa kanila ito ng masyadong pangangati sa katawan, at ito rin ang isa sa mga bagay na nakakapas lang sa kanila. Gumawa ka lang ng mahabang tulos na nakadesenyo sa krus, tapos isaksak mo sa kanila. Tapos na agad sila. Ngunit may mga hakbang kapag gagawin bago umepekto ang ganoong sandata. Habang nasa loob ng mga kawayan, inihipan ni Tata Dino ng tigalpo ang aswang. Nakaiwas ang aswang nang pumihit ito sa kanan. Tinira naman ulit ito ni Tata Dino, subalit nakapag-maneuver naman ito sa gawing kaliwa. Patuloy lang itong ginagawa ni Tata Dino hanggang sa mapagod na siya sa kakatira dahilan sa patuloy na pag-ilag ng aswang. Hindi niya ito matamaan dahil mas lalo itong bumibilis at lumiliksi. Dahil dito, nagpasya na muna siyang magpahinga upang makapag-ipon ng lakas. Mahaba-haba pa naman ang oras bago mag-umaga, kaya't gagamitin niya na lamang ang sandaling ito para makaisip uli ng mga taktika. Nakatayo lang ang aswang sa harapan niya at halatang walang balak na patakasin siya. Pumikit si Tata Dino para mag-concentrate, subalit napapadilat siya agad tuwing magsasalita ang aswang na para bang ginugulo siya.
Tinatakot din siya sa pamamagitan ng kanyang napakalalim na boses halimaw. Ano? Suko ka na ba? Gusto mo bang maglaro muna tayo? At ikaw ang taya? Malalim na tinig ng lalaki. Hey, buwisit talaga. Hindi ako makapag-isip ng maayos sa gunggong na to. Dumilat si Tata Dino at nagpalinga-linga sa paligid. Dito niya napagtanto ang dahilan kung bakit hindi makalapit ang aswang. Hindi lang dahil sa kinalalagyan niya, kung hindi sa isang nilalang na nakatira mismo sa loob ng mga kawayan. Maya-maya pa, unti-unti na ngang kumalat ang usok mula sa kung saan hanggang sa mabalot nito ang buong paligid ng taniman ng mga kawayan. Wala tuloy makita si Tata Dino maliban sa itim na figura ng aswang na nananatili sa paghihintay sa labas. Nagulantang si Tata Dino nang makaramdam siya ng mabibigat na mga yabag sa kanyang likuran at mukhang patungo ito sa kanya. Nataranta siya sa takot at akmang lalabas na sana, ngunit natigilan siya nang bigla na lamang nilagpasan siya ng mga yabag. Hindi niya ito makita sa kapal ng usok, kaya tanging mga yabag lamang nito ang nararamdaman niya kasama ang makapanindig balahibong aura. Ang iniwan nitong nakakakabang aura ay hindi niya pa masukat ngayon, basta madilim at maitim. Isang igik ang narinig ni Tata Dino mula sa aswang na sinundan ng pagbalandra ng isang bagay sa malayo. Hindi niya alam ang nangyayari sa labas dahil sa kapal pa rin ng usok. Nalingid sa kanyang kaalaman, binubugbog na pala ng isang amomongo ang aswang hanggang sa magkalamog-lamog ang katawan nito mula sa walang humpay ng mga kulata ng higanting nilalang. Animoy may malaking utang ang aswang, kaya gigil na gigil itong bugbugin siya. Ilang sandali pa, humupa na rin ang usok at nagulat si Tata Dino sa nakita. Dugo ang nakahandusay sa lupa ang aswang habang nanghihina itong gumagapang palayo sa amomongo na nambugbog sa kanya. Hindi naman makakilo si Tata Dino dahil sa pagkabigla, dahil kumpara kay Abaddon, ibang-ibang itsura at katawan ng amomongo. Kung titignan mong maigi, parang may awig ito sa Bigfoot o Yeti ng isang halimaw na kinakatakutan sa bansang Amerika. Matangkad ito na tila nasa 8 talampakan. Maalab-bakulaw ang ulo, napakaitim at makapal ang balahibo. Hindi sigurado si Tata Dino kung isa bang unggoy ang nasa harapan niya, dahil kung bubusisiin mong maigi, masawig nito ang isang gorilla, isang malaking nilalang na inilarawan bilang mabalahibo, kasing hawig ng tao at parang unggoy na may mahabang kuko. Ang pangalan nito ay hinango sa katawagang Hiligaynon na amo na nangangahulugang unggoy. Isang mabangis na hayop na madalas na makita sa kuweba malapit sa paanan ng bundok Kanlaon. May bali-balita din na sumasalakay ito ng mga tao kapag nagulo o nagambala ang pananahimik nila. Mahilig itong kumain ng manok at laman loob ng kambing. Ilag din ito sa mga tao, kaya bibihira mo itong makikita. Maya-maya pa, naglalakad ng pabalik ang nilalang sa kawayan na parang walang nangyari. Iniwan itong nakabulagta ang aswang na halos hindi na makilala ang itsura dahil sa tinamong pinsala. Basag ang ilong, nagkabukol-bukol ang muka at halos mabali ang kanang braso sa pagkapilipit nito. Paglingon ni Tata Dino, nawala na parang bula ang nilalang. Kung gaano ito kabilis sumulpot, ganon din kabilis naglaho. Hindi man lang namalayan ni Tata Dino na wala na pala ito sa likod niya. Nagkibit balikat na lang siya sa nangyari at nilapitan ang naghihingalong aswang. Sa kabila ng mga tama niya, masama pa rin ang titig nito kay Tata Dino. Sinubukan itong tumayo, subalit hindi na kayang suportahan pa ng mga tuhod ang kanyang katawan.
Gumapang na lamang ito para tumakas. At saan ka naman pupunta? Tanong ni Tata Dino, ngunit patuloy lamang na gumapang ang aswang. Sinundan ito ni Tata Dino hanggang sa makarating ito sa isang puno at sumandig ito. Maya-maya pa, nagsuka ito ng dugo. Halos isuka na nito ang lahat ng dugo sa katawan dahil sa dami ng lumabas sa kanya. Nahabag si Tata Dino. Ang galit na nararamdaman niya, napalitan ng awa. Umupo siya sa tabi ng aswang para kausapin ito. Hindi ko maintindihan bakit mas pinili mong mamuhay ng ganyan. May pagpipilian ka naman, pero hindi mo pa rin sinubukan. Bakit? Seryosong tanong ni Tata Dino. Dahil masasama kayong mga tunay na tao. Wala kayong ginawa kung hindi husgahan kami at itaboy sa sarili naming tirahan. Kahit saan kami magpunta, ganun din ang nangyayari. Walang pagbabago. Sagot ng aswang. Dahan-dahan itong nagbalik sa tunay na anyo at dito nakita ni Tata Dino ang malaking epekto ng mga suntok at sipa ng nilalang. Parang kinagat ng lamping o kaya bubuyog ang buong pagmumuka nito. Ilan sa mga ngipin niya natanggal na sa pagputok ng labi nito na halos maghiwalay na rin ang dila. Hindi tuloy ito makapagsalita ng maayos dahil naiipit ng ngalangalan nito ang kanyang dila. Hindi ko alam ang kwento mo, kaya patawarin mo ako. Ngunit hindi ko masusolusyonan ng galit at paghihiganti ang iyong problema. Mas lalo lang iyon lalaki pag sinakyan mo ito. Dapat sana umiwas ka na lang at mamuhay ng simple na walang inaargabyadong tao. Mas magiging malusog pa ang buhay mo. Ngunit sinayang mo ito dahil lamang sa galit mo sa mga mapanghusgang tao. Wika ni Tata Dino. Ipinanganak na akong ganito, kaya alam ko na mamamatay din akong ganito. Ang buhay ay sadyang kay paitikan. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa hinaharap o kung may darating pa ba sa iyong kinabukasan. Namatay ang aking mga magulang noong 6 na taon pa lang ako. Pinatay naman ang asawa at anak ko noong pinili naming manirahan sa bundok na malayo sa mga tao. Pero sinundan pa rin nila kami at tinadtad ng bala ang mag-ina ko habang wala ako sa tabi nila. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na ipaghihiganti ko sila. Ngayon, sabihin mo, mali ba ang ginagawa ko? Ibinalik ko lang sa kanila kung ano ang ginawa nila. Nagsuka ulit ng dugo ang swang at mas marami ito kaysa sa nauna. Hindi ko masasagot ang tanong mong yan dahil aaminin ko, sadyang masalimuot ang nangyari sa iyo, Igan. Walang kapatawaran ang ginawa nila. Ngunit hindi ka isang Diyos para kumitil lang ng buhay. Sa ginagawa mo, parang wala ka na ring pinagkaiba sa kanila. Turan ni Tata Dino, ngunit ngumiti lang ang lalaking aswang, sabay umiling-iling. Kasunod nito, tinignan niya ang kanang braso na may bali. Pagkatapos ay nagulat na lang si Tata Dino nang biglang binali ng aswang ang isang daliri nito. Tapos inabot niya kay Tata Dino. Nag-alangan ng albularyo na kunin ito. Kunin mo to. Kunin mo na. Malaki ang maitutulong niyan sa'yo. Balang araw. Maniwala ka. Nakangiting wika ng aswang. Bakit mo ito ginagawa?
Hindi ba't kalaban ang turing mo sa amin? Nagtatakang tanong ni Tata Dino. Tama ka. Ngunit nakikita ko sa puso mo ang kabutihang loob. Sana'y huwag kang magbago. Ituloy mo lang ang bagay na gusto mo, na alam mong tama para sa'yo. Sana'y magtagumpay ka sa buhay. Huling sambit ng aswang bago tuluyang pumikit ang mga mata nito. Bumagsak ang kamay niya na may hawak ng daliri nito. Nalungkot si Tata Dino. Hindi niya maintindihan kung bakit nasasaktan siya at naluluha. Samantalang dapat pa niyang ikatuwa iyon dahil patay na ang aswang na muntik nang makapatay sa kanya. Tinignan niya ng ilang saglit ang aswang. Pagkatapos ay dinampot niya sa lupa ang daliri nito. Tumayo siya para umuwi dahil tapos na ang malagim niyang pakikipaglaban sa aswang na gapunan. Subalit sa kabila ng lahat, binigyan pa rin niya ito ng pagpugay. Hindi dahil sa natanggap niya, kung hindi sa pinakita nitong respeto na kahit magkalaban sila, nagawa pa niyang magpakatao. Kasunod nito, iniwan na ni Tata Dino ang lalaking aswang matapos maalalayan ng maikling dasal. Ganun po pala ang nangyari. Ang swerte niyo po. Kasi po may tumulong sa inyong gorilya. Wika ko kay Tata Dino. Sa tingin ko, hindi yun gorilya, kung hindi isang amomongo. Mabuti na lang din dumating ito. Kung hindi, baka nakatay na ako ng gabunang iyon. Saad naman ang albularyo. At naging daan din yon para magsisi siya sa mga ginawa niya. Pero alam niyo na po ba kung para saan yung daliri niya? Usisa ko pa kay Tata Dino. Umiling lang ito sapagkat wala rin siyang ideya kung para saan ang bagay na iyon. Nilagay lang niya ito sa garapon upang maging palamuti sa kanyang mga koleksyong herbal at gamot. Pero alam mo ba, dahil din sa kanya, kaya marami akong natutunan ng mga bagay-bagay. Mga bagay na kailangan kong isaayos at ilagay sa tamang kalagyan. Sa kanya ko rin natutunan na hindi dapat minamaliit ang mga kalaban kahit anong uri pa silang nilalang. Marami pa sa atin na basta makarinig lang ng aswang, sasabihing halimaw na o kaya masasama at kampo ng kadiliman. Ngunit sa kabilang banda, wala tayong ideya sa pinagdaanan nila. Hindi natin alam kung anong istorya ng kanilang buhay, kaya wag tayo agad manghuhusga. Wika ni Tata Dino. Mukhang naiintindihan mo na din ang pinagdaan ng hirap ng gabunang iyon, Amang. Pero paano naman yung isang asungot na nagmamasid-masid sa atin sa labas? Ilang beses na yun pabalik-balik dito ah. Wala ba siyang planong tantanan tayo kahit saglit? Sambit ko. Hindi mo nauunawaan, iho. Pinag-aaralan niya lang mabuti ang bawat pasikot-sikot dito sa bahay. Tinitignan niya kung meron siyang malulusot ang butas dito. Hindi na rin kasi lingid sa kanyang kaalaman ang mga bakod na nakaharang sa buong paligid. Pinag-aaralan niya rin kung paano ito masisira. Kaya huwag mo siyang mamaliitin. Kailangang alisto ka lagi dahil anumang oras, maaaring siyang makapasok rito nang hindi natin namamalayan. Mahabang bilin sa akin ni Tata Dino na napatango na lamang ako. Lumipas ang ilang oras. Magdadapit hapon na at unti-unti na ring lumalamig ang paligid sa simoy ng hanging humahampas sa loob at labas ng bakuran ni Tata Dino. Sumilip ako sa bintana at nakitang makulimlim ang langit na tila may nagbabadyang sama ng panahon mamayang gabi. Tinawag ako ni Tata Dino para magmeryenda, kaya naisipan kong isara ang bintana
Subalit hindi ko pa man ito na ibababa nang may napansin akong isang tao na nakatayo sa may gilid ng daan. Tutok na tutok ang nanlilisik nitong mga mata sa akin habang winawasiwas ang isang mahabang patalim na tila nagpapahiwatig ng isang katakot-takot na pagbabanta. Dahil medyo malayo ang kinaroroonan nito, minumukaan kong maigi kung sino siya. Nakaponcho ito ng itim na may markang puting ibon sa bawat manggas nito. Maya-maya pa, nanlaki ang mga mata ko nang maging pamilyar na ito sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito yung lalaking nakasalubong ko sa kalye at siya rin ang lalaking nagmamasid-masid kanina sa labas ng bahay. Pero ang pinagtataka ko kung bakit ito nakasuot ng poncho. Miyembro ba ito ng banda o kaya kulto? Sa forma ng titig niya, hindi pa rin mawala-wala ang maitim na orang bumabalot sa kanyang pagkatao. Mas lalong nadagdagan ang galit at pagkasuklam nito sa amin habang lumilipas sa mga oras. Sa laki ng puot niya, para itong malaking bagyo na handang sumalanta at maghasik ng pinsala sa amin ng albularyo. Hindi ko man nakikita, nararamdaman ko pa rin ang matinding galit sa puso niya. Na animoy bulkan na anumang oras, bigla na lamang sasabog at magwawala. Sa maiksing salita, gigil na talaga siyang makapaghiganti ano man ang mangyari. Anong problema, iho? Nakikita mo na naman ba siya sa labas? Nagulat ako nang nasa tabi ko na pala si Tata Dino. Ni hindi ko man lang namalayang nakasilip na din pala siya sa bintana. Palinga-linga ito sa paligid na tila may hinahanap o tinitignan. Napabuntong hininga ako. Yung lalaki po kasi. Ngunit nabigla ako nang wala na sa kinatatayuan nito ang naturang lalaki. Naglaho na naman ito na parang bula, sabay nagtago sa kung saang lugar. Saan na naman kaya siya nagpunta? Bulong ko pa. Halika na, iho. Huwag mo na siyang isipin pa. May mainit na kapeng naghihintay sa roon at pares ng kamote. Mas makakabuti sa utak mo yon. Nakangiting inaya ako ni Tata Dino sa lamesa matapos maisara ang bintana. Nagkibit balikat na lamang ako habang patungo sa lamesa tapos umupo na nakaharap sa albularyo. Inabot sa akin ni Tata Dino ang kape kasama ang isang pares ng kamote. Kasabay ng paghigop namin ng kape ay ang bigla ring pagbagsak ng ulan. Naibaba ko kaagad ang tasa ko noon nang maalala ang bitag namin sa bubong, ngunit pinakalma ako ni Tata Dino sapagkat hindi naman iyon mawawala doon kahit gaano pa kalakas ang ulan dahil protektado ito ng orasyon. Ang orasyon pa rin ang mahalaga, sabi niya, at matibay daw ang nilagay dito ni Tata Dino. Hindi rin ito basta-basta mapapansin dahil sa tsinelas na siyang gumagawa ng diversyon sa mata ng kalaban. Aakalain na wala lang ito. Dahil dito, nagkwentuhan na lang kami ni Tata Dino habang nagmemeryenda sa gitna ng pagbuhos ng ulan. Sagana rin lang na naroon ako. Pinag-usapan na namin ang ilang bagay tungkol sa mga sagrado at ipinagbabawal na orasyon at ritual. Kaugnay na rin ang wastong paraan ng pag-aalaga sa dignum o pagpapakain dito. Ayon kay Tata Dino, tama lang na pakainin ito sa araw mismo ng Biyernes Santo sa oras na dapit hapon dahil mas malakas ang kapangyarihan nito at mas magaan sa pakiramdam. May ilang naniniwala na pangit daw ang araw na ito dahil ito mismo ang araw na ibinitin si Jesus sa punong kahoy, kaya sasalungat iyon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit batay kay Tata Dino, mas mainam ito dahil ito din mismo ang araw na ibinuhos ng anak ang dugo nito upang mailigtas sa mga tao sa kasalanan ng ating mga magulang. 7 ulit ko raw papakainin ito bago pa umakyat ang bukang liwayway sa umaga.
Tumirik ang araw sa tanghali at sa eksaktong 12:00 ng hating gabi. Hindi ko nababanggitin ang mga kailangang sambitin dahil sikreto iyon at napakasagrado para sa aming mga tingero. Matapos ang ilang oras, hindi ko na namalayan na gabi na pala. Kaya tumayo si Tata Dino para sindihan ang mga lampara sa paligid ng bahay. Mabilis na kumalat ang liwanag sa mga sulok ng masindihan niya ang unang lampara na nakasabit sa tabi ng stante. Sunod naman niyang pinailawan ng kusina, tapos ang kwarto. May mga gasera din na nakakabit sa tabi ng bintana at labas ng pinto na parehong sinindihan ni Tata Dino. Halos masilaw na kami sa liwanag sa dami ng lampara na nakapalibot sa loob ng tahanan. Patuloy lang ang pagbagsak ng ulan sa labas at mas lalo pa yung lumalakas habang umuusad ang oras. Naupo muna kami ni Tata Dino habang pinapatila ang malakas na ulan. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, nagpasya na kaming maghapunan. Mula sa mga natirang kanin at ulam, pinagsaluhan namin iyon ni Tata Dino sa lamesa. Nakaisang plato lang ako ng kain at di na uling dumagdag. Mahirap kasi makipaglaban kapag ikay busog na busog. Hindi ka makakilos ng maayos sapagkat sisikip ang tiyan mo tuwing pipilitin mong tumakbo o kaya yumuko. Kaya sapat na ang isang plato para makatawid ng gutom. Tahimik lang kaming kumakain. Walang kibuan o imikan hanggang sa matapos kami na saktong pagtila rin ng ulan sa labas. Sinamahan ko si Tata Dino sa paghugas ng mga pinggan. Mahirap na, baka atakihin ito ng wakwak habang ito'y nakatalikod. Nasa likod lang ng bahay ang tangke ng pinagkukunan ng tubig ni Tata Dino. Tubig ulan lang ang laman nito, ngunit malinis naman dahil meron itong sariling pansala na siyang nagtatanggal ng dumi sa ulan. Habang papalabas, bitbit ko ang isang lampara at siyang magsisilbing ilaw namin sa labas. Tinahak na namin ang daan patungo sa likod ng bahay. Maputik at medyo madulas, kaya maingat kami sa aming paglalakad. Panaka-naka ang ambon, subalit hindi naman ganon kalakas. Ngunit yung lamig ng simoy ng hangin ang hindi ko makayanan dahil halos bumababa na sa 20 degrees ang temperatura sa paligid. Nakakapagtaka nga lang dahil hindi naman ganito kalamig sa bahay ng mga Enriquez tuwing umuulan. Kaduda-duda din na wala akong ibang marinig na ingay ng kulisap at palaka. Napakatahimik ng kapaligiran na parang nasa loob ako ng sementeryo. Pagtingala ko sa itaas, napansin ko ang kalangitan na unti-unting naghihiwalay ang makulimlim na mga ulap palayo sa buwan. Hanggang sa sumilay ang malamlam na sinag ng buwan sa gitna ng madilim na kalangitan na tila nagpapahiwatig na may paparating na dilubyo o sakuna. Pagdating namin sa tangke, binuksan kaagad ni Tata Dino ang gripo na nakadikit sa ibabang bahagi ng tangke. Ipinatong ko sa isang bato ang lampara na katabi lang ng tangke. Nagumpisa nang magugas si Tata Dino. Inuna niya kaagad ang mga plato, baso at kutsara, tapos sunod ang kaldero at panghuli ang kawali mula sa bumubuhos na tubig ng tangke. Sabong bareta lamang ang gamit ni Tata Dino dahil wala siyang kakayang bumili ng dishwashing liquid dahil sa kakapusan ng pera. Maliit lang din ang kinikita niya sa sakahan dahil maliit na lupa lang ang meron siya. Gayunpaman, maginhawa naman ang kanyang pamumuhay mag-isa sa simpleng buhay na meron ito. Hindi na siya naghahangad ng higit pa rito sapagkat para sa kanya, ayos na ang ganito kasimple. Mas payapa at mas tahimik ang buhay. Ilang minuto pa'y tapos nang maghugas si Tata Dino at bumalik na kami sa bahay. Pagkapasok, isinara ko kaagad ang pinto dahil iba na ang pakiramdam ko sa labas. Pakiramdam ko, parang may nagmamasid sa amin sa malayo at binabantay-bantayan nito ang kilos namin. Gusto mo na bang magpahinga? Tanong ni Tata Dino. Mamaya na lang ho. Hindi pa kasi ako inaantok eh.
Pero kanina may naramdaman akong nagmamasid sa atin mula sa kung saan. Sa palagay ko, hindi ito makalapit, kaya nasa malayo lang ito nagtatago. Ramdam kong may itim niyang aura, kaya hindi ko maiwasang kabahan. Pahayag ko kay Tata Dino at umupo ako sa lamesa. Naramdaman ko rin iyon, iho. Subalit hindi ko na lang ito pinansin dahil alam kong hindi rin siya makakalapit dito. Pag-amin ni Tata Dino. Sa tingin niyo ho ba hindi siya alis hanggat hindi siya nakakaganti sa atin? Tanong ko pa kay Tata Dino. Yan nga ang dahilan ng pagparito niya. Gusto niyang magigante upang mabigyan ng dangal ang pagkamatay ng pamilya niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya iyon nagagawa. Kaya maging alisto ka dahil hindi natin alam. Baka papasugod na siya rito para paghiwalayin ang ating mga kaluluwa mula sa katawan. Napalunok ako ng laway sa makahulugang sinabi ng albularyo. Hindi ba't sinabi niyo na hindi naman siya makakalapit dito? Sambit ko pa. Hindi rin ako nakakasigurado, iho. Gaya lagi ng aking sinasabi, hindi ko minamalit ang kakayahan ng mga kalaban. Ikaw na rin ang nagsabi na napakaitim ng aura na nararamdaman mo sa kanya. Kahit hindi rin malabong hindi lang pagiging wakwak ang natural niyang kakayahan. May iba pa siyang kakayahan na hindi natin alam. At iyon ang mahirap hulaan. Naguluhan ako sa sinabi ni Tata Dino. Anong ibig niyo sabihin may iba pa siyang kakayahan? Seryosong tanong ko. Sa tingin ko, may nalalaman din ang isang ito tungkol sa itim na karunungan. Pag tama ang kutob ko, kailangan mong mag-ingat dahil maaaring ibalik niya ang kung anumang ibabato mo sa kanya. Tugon ni Tata Dino. Kung ganun, ganito pala kalakas ang wakwak na to. Pero paano naman po nangyari yun? Hindi ba tayo lang ang pwedeng gumamit ng mga ganung bagay? Pagtataka ko. Nagkakamali ka, iho. Kahit sinong nilalang, maaari ding gumamit ng mga sagrado at ipinagbabawal na bagay. Ang lihim na karunungan, hindi lang sa tao umiikot, kung hindi sa lahat ng mga nilalang na nabubuhay, maliban lamang sa mga hayop at halaman. Ang pinagmulan nito ay ang mga nilalang na hindi natin nakikita, ngunit ramdam ng ating mga puso. Ibig kong sabihin, ang mga nilalang na nakatira sa kabilang daigdig, sila ang pinagmulan nito at sila rin ang maaaring magbigay nito sa tao. Kaya nagkaroon ng mga aswang, wakwak, at kung ano-ano pang halimaw dahil lang din sa kanila. Mahabang paliwanag ni Tata Dino. Ganun po ba? Ibig sabihin, kaya rin palang manggamot ng isang ito kung kailan niya gusto. May halong gulat na tanong ko, ngunit tumango lamang ng bahagya si Tata Dino. Mabuti pa't magpahinga ka na muna. Kailangan mo ng lakas para sa matinding laban mamaya. Ani Tata Dino. Sige po, pero saan po ako matutulog? Tanong ko pa. Doon ka na lang sa kwarto habang nagpapahinga ka. Ako munang magbabantay rito. Gigisingin na lang kita mamaya pag andito na siya. Wika ni Tata Dino. Tumango na lang din ako bilang tugon. Pagpasok ko pa lang sa silid, bumungad na sa akin ang higaan ng albularyo. Gawa lang ito sa pinagtagpi-tagping kawayan at tabla na tinapalan ng banig upang hindi gaano masakit sa likod. Sa gilid ng higaan, nakalagay ang isang maliit na lamisita, tapos sa kanang sulok naman, nakatayo ang isang lumang kabinet. May isang gaserang nakasabit sa bandang itaas ng dingding, malapit sa pinagsasabitan ng mga sinturon at tali. Wala akong makitang larawan sa loob, bukod sa mga lumang gamit na maayos na nakalagay sa kabinet. Di salamin ng kabinet, kaya nakikita ko ang mga gamit na nakasilid doon. At sa bandang ibabang bahagi nito,
Mukhang mga personal na gamit ni Tata Dino, kaya di na ako nakialam pa. May 2 unan lang sa higaan. Yung isa maliit, samantalang yung isa naman, pang adult size lang. Nahiga ako dito upang ipahinga saglit ang likod kong bugbog sa maghapong gawain. Yung maliit na lang din yung inunan ko kasi mas malambot iyon kumpara sa unan ni Tata Dino. Habang nakahiga, hindi ko maiwasang isipin kung paano talaga nakakayanan ni Tata Dino ang ganitong buhay. Mag-isa lamang siya at walang kasama. Walang aagapay at wala rin mag-aalaga kapag tumanda pa ng tumanda. Kung ako sa kanya, habang binata pa, naganap na ako ng kapareha kahit na mas matanda pa siya. At least kahit papano, may mga anak o kaya apo nang magbabantay sa akin kapag uugod-ugod na ako. At sa mga huling araw makikita ko silang nakangiti sa tabi ko habang ikinukwento ko ang buong kasaysayan ng buhay ko. Corny mang pakinggan, pero ganon yung gusto kong ending ng buhay ko bago matulog ng mahimbing sa sarili kong himlayan. Lumipas pa ang ilang minuto. Hindi ko na napansing nakatulog na pala ako sa pag-iisip sa mga mangyayari sa inaharap. Tahimik lang ang paligid at tanging iilang patak lamang sa bubong ng dumang ulan ang madidinig sa labas. Habang mahimbing na natutulog, bigla akong nalimpungatan sa ingay na aking narinig. Pagkamulat ko ng mga mata, halos mamatay ako sa sindak nang datnang nakapatay ang gasera sa loob ng kwarto at ramdam kong may isang tao na nakatayo sa tabi ko. Ang mapuputi lang na mata ang nakikita ko. Babangon na sana ako upang tawagin si Tata Dino. Subalit bigla akong natigilan nang tinakpan niya agad ang aking bibig kasabay ng isang mahinang bulong sa aking tenga. Huwag kang maingay, iyo. Kumalma ka lang. Boses ito ni Tata Dino, tapos sumisenyas siyang nandito na ang bisita namin. Hindi ako makapaniwala ng gabing dalawin kami ng wakwak habang bilog at maliwanag ang buwan. Ito pala ang una kong karanasan na bisitahin ng isang wakwak, kaya hindi ko maiwasang matakot at kabahan. Ang nangyari nakarinig kami ng isang huni na kung tawagin dito ay wakwak. Kaya tinatawag na wakwak ang manananggal dahil sa kakaiba at nakakatakot na huni nito na parang ibon na may halong boses ng tao. At kasunod nito, naramdaman ko yung pag-ikot niya sa bahay hanggang papalapit. Pagkatapos ay naramdaman ko na talagang dumapo siya doon sa ibabaw ng bubong. Dahil yung bubong ay gawa sa pawid at yero, kaya pati ang kampay ng kanyang pakpak, naramdaman ko din at sa wari ko. Napakalaki niya kumpara sa matandang wakwak na nakasagupa namin kahapon. Lalo akong nahintakutan nang maramdaman ko nagpipilit buksan ng wakwak ang bintana ng aming dampa, kung kaya't pinapwesto ko ng albularyo sa likod niya. Ang iniisip niya siguro, baka ako ang target ng wakwak. Sa pagkatakot ko, parang nanayo lahat ng aking balahibo sa katawan at nawalan ako ng lakas o parang nasyak ng bigla na hindi na ako nakaimik at pawang pakikiramdam lang ang ginawa ko. Hinintay namin kung anong susunod na gagawin niya at maya-maya panay huni niya at naramdaman namin na pumapagaspas na naman ang hangin. Pagkatapos ay narinig na lang namin na papalayo na ang paghuni niya. Dito na binuksan ni Tata Dino ang pinto at pagkalabas ko ng silid, nasilaw agad ako ng ilaw sa sala. Nakita kong dinampot ni Tata Dino ang buntot ng elepante sa lamesa. Ano po gagawin natin, Amang? Tanong ko rito. Maghihintay lang tayo. Siguradong babalik siyang muli, kaya maganda ka na dyan. Sagot ni Tata Dino. Paano nga po pala siya nakalusot sa bakuran? Hindi ba't may mga naitanim kang harang sa paligid? Naguguluhan kong tanong sa albularyo. Nakita kong binato niya yung boteng nakasabit sa may tarangkahan, kaya nagawa niyang makalusot. At saka kinontra ang iba pang harang na binakod ko sa paligid. Sinabi ko sa'yo, iyo,
Masyadong malakas ang isang to. Kaya huwag kang magbibigay ng kumpiyansa sa kanya. Hihintayin nating makabalik siya. Saka tayo gagawa ng aksyon. Mahabang paliwanag ni Tata Dino sa akin. Naunawaan ko naman ang ibig niyang sabihin, kaya tinandaan ko ang lahat ng mga bilin niya. Subalit ang tanging gumugulo lang sa aking isipan ay kung papaano nakalusot ang wakwak mula sa hinanda naming patibong sa kanya sa ibabaw ng bubong. Sa pagkakagawa kasi ni Tata Dino, dito'y hirap itong mahalata ng kahit na sino, pero siya, napansin niya agad sa loob ng 1 minuto. Hindi kaya nakita niya kung paano namin ito ginagawa, kaya nalaman niyang patibong talagang nakalagay sa bubong. Bulong ko pa sa aking sarili. Dito ko na napagtantong malakas talaga siya at hindi na kayang maarok ng isipan ko kung ano pa ang kaya niyang gawin. Subalit sa pinakita niyang aksyon, may tuturing na panghenyo ang kanyang ginawa. Hindi man iyon ang panahon para magbigay ako ng reaksyon, pero inaamin ko na napahanga talaga ako dahil nagawa niya kaagad wasakin ang aming depensa sa loob lamang ng maikling oras. Nagulat ako nang tinanggal ni Tata Dino ang itak sa lock ng pintuan. Saka ito lumabas ng bahay. Sinundan ko siya at naabutan kong sinisiyasat niya ang buong paligid gamit ang isang gaserang kinuha niya sa tapat ng pinto. Pinakiramdaman niya ang hampas ng hangin kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ipinasa niya sa akin ang gasera tapos sinenyasan niya ako na sundan siya. Umikot siya sa paligid ng bahay at huminto sa likod nito. Nagsimula ulit siyang makiramdam sa paligid at maya-maya pa, winasiwas niya ang buntot ng elepante. Sa itaas, ngunit laking gulat ko nang makarinig ako ng mahinang hiyaw at kasunod noon, nahulog ang isang nilalang na nagmula sa bubong. Kaagad itong bumagsak na nakatiyaya sa lupa, ngunit mabilis na gumagapang palayo. Tapos tumayo ng tuwid sa harapan namin. Nagulat ako nang mailawan ko ito. Una kong nasilayan ang mga binti niya. Kasunod ang mga kamay at pakpak na halos 3 dipa ang haba. Panguli ang kanyang itsura na hindi ko agad ma-recognize kung matatawag bang wakwak ito dahil may sa demonyo yata ang kanyang pagmumuka. Namumula ang mga mata niya sa galit. Ang ilong niya'y napakatangos na kasing tangos na yata ng bruha. Ang mga ngipin naman niya, napakatalas at nakausli sa bibig ang 4 na matutulis at mahahabang mga pangil. Kung ako lang ang tatanungin, parang mas kamukha pa ito ng demonyong si Asmodeus. Ngunit hindi gaya ng ordinaryong manananggal. Ang isang ito ay buong-buo pa rin ang katawan. Nakadikit pa rin sa kanya ang mahahabang binti na halatang malalakas at matitibay. Nag-umpisang kampayin ulit ng wakwak ang mga pakpak niya pagkatapos ay dahan-dahang umangat sa ere. Ngunit hinampas ito ni Tata Dino, kaya bumagsak ulit ito sa lupa. Pambihira, bakit di pa po siya tinatabla ng buntot ng elepante? Hindi ba dapat sunog na siya dito, Amang? Naguguluhan kong tanong kay Tata Dino, ngunit hindi ito sumasagot. At napansin kong naguguluhan din siya sa mga nangyayari. Pinaghahambas niya ulit ang wakwak, subalit nahablot nito ang buntot kay Tata Dino at pagkatapos, saka ito tumayo na parang walang nangyari. Nagulat kaming dalawa ni Tata Dino at ilang sandali na hindi nakareact. Hemong, pumasok ka na sa bahay. Madali ka. Tumilapon si Tata Dino nang tabigin siya ng isang pakpak ng wakwak. Napunta ito sa may puno ng kamyas at saglit na nawala ng malay. Natulala ako sa nangyari at hindi agad nakakilos. Gusto ko man tumakbo palayo, kaso hindi sumusunod ang aking katawan. Tila napako lang ako sa kinatatayuan na parang tuod. Hindi makakilos ng normal. Tinignan ko ang wakwak. Napansin kong umuusal pala ito ng orasyon, kaya hindi ako makagalaw. Nagsimula itong kumilos upang lumapit sa akin, kaya nag-isip ako ng paraan kung paano makakaalis sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa mabilis na pangyayari,
Naisip ko ang orasyon na itinuro sa akin noon ni Agum. Dali-dali ko itong inusal at ilang sandali, nabasag ko ang hipnotismo ng kalaban. Nang makawala ko sa kapangyarihan niya, umupo ako sa kaumusal ng Tigalpo, sabay pinatama ko ito sa katawan niya. Napatras ng ilang metro ang wakwak at dali-dali kong pinulot ang buntot ng elepante, saka ko siya hinampas ng ilang ulit sa katawan. Napaigik ang wakwak sa sakit, kaya umangat ito sa hangin at lumipad sa ere. Dahil dito, pinuntahan ko kaagad si Tata Dino at inakay siya papasok ng bahay. Sinara ko kaagad ang pintuan matapos mapahiga sa lamesa si Tata Dino at nilagyan ito ng itak para hindi makapasok ang wakwak. Binuhusan ko din ng asin ang ilalim ng pintuan at pati ang bintana, dinagdagan ko na din para mas masecure pa ang bahay. Amang! Amang! Gising! Gumising ho kayo! Pakiusap! Sabay pinagsasampal ko sa mukha ang albularyo. Maya-maya pa, nagkamalay din ito, ngunit parang hindi pa niya maalala ang mga nangyari kanina. Nalilito itong umupo sa lamesa tapos tumingin sa buong paligid. Napahawak ito sa batok nang biglang sumakit ang ulo. Dito ko napansin na duguan pala siya at mukhang malala ang sugat niya. Diyos ko! Teka, diyan lang muna po kayo. Kukuha lang ako ng gamot, Amang. Tumingin-tingin ako sa istante kung saan nakalagay ang mga gamot ni Tata Dino na herbal. Subalit wala akong ideya kung ano ang dapat kong kunin dito. Magulo na ang isip ko ng mga panahong iyon, kaya nalilito na rin ako sa mga ginagawa ko. Kahit ano-ano na lang ang pinagdadampot ko tapos nilagay sa tabi ni Tata Dino. Teka, alin ba dito ang tamang gamot? Paano ba ito buksan, Amang? Inikot kong maigi ang takip ng garapon, subalit lubha itong mahigpit, kaya hindi ko siya mabuksan. Baliw ka talaga, iho. Wala sa mga yan ang gamot sa sugat. Nasa loob ng cabinet ko yung nakalagay. Sandali, ako na lang ang kukuha. Bantayan mo na lang ang paligid. Sumigaw ka kapag may napansin kang kakaiba. Nang hihinang sabi ni Tata Dino, tapos naglakad na ito patungo sa kwarto. Aalalayan ko na sana siya kaso bigla na lang itong tumanggi at sinabing kaya pa naman niyang maglakad mag-isa. Kaya binantayan ko na lamang mabuti ang sala at nakiramdam sa paligid kung babalit ulit ang wakwak. Sa pagbabantay ko, nakarinig ako ng kalabog na nanggaling sa labas, kaya nagpunta ako sa dingding upang silipin ito. Sa may tabi ng pintuan, nakakita ako ng isang maliit na siwang. Dahan-dahan ko itong sinilip, ngunit nadismaya ako dahil medyo may kadiliman ng paligid, kaya wala akong masyado makita sa labas. Sinubukan ko maghanap ulit ng butas, ngunit sa aking paghahanap, nakakita ko ng isang itak sa may ilalim ng kalan na medyo kinakalawang na at mapurol ang talim. Kinuha ko ito dahil parang kapareho siya ng itsura ng itak sa may pinto. Kasabay nito ang siyang paglabas ni Tata Dino ng kwarto at nakita niya ang itak, kaya naibaba ko yon para kamustahin ang kanyang kalagayan. Napansin kong may tela nang nakabalot sa ulo ng matanda at nakapagpalit na ito ng damit. Tinanong ko kung kamusta na ang pakiramdam niya. Sabi niya, medyo maayos-ayos naman na daw, kaya wala nang dapat ipag-alala. Naupo ulit kami sa lamesa, pagkatapos ay tinanong niya sa akin kung anong nangyari. Sinabi ko sa kanyang tinabig siya ng wakwak at nauntog ang kanyang ulo, kaya siya nawala ng ulirat. Saan nagpunta ang wakwak pagkatapos nun? Tanong pa sa akin ni Tata Dino. Lumipad po siya matapos ko siyang hampasin ng buntot ng elepante. Hindi ko na alam kung saan siya nagpunta, pero pakiramdam ko, hindi pa siya nakakalayo. Sagot ko. Malamang ay napuruan mo siya kaya siya tumakas. May inusal ka bang orasyon bago mo siya paluin? Tanong ni Tata Dino. Meron po, pero sa isip ko lang. Kanina po kasi, bigla na lang niya akong ginamitan ng hipnotismo, kaya hindi ako makakilos. Pero sa kabutihang palad naman,
Nakontra ko kaagad ito. Kung hindi, baka di na tayo nag-uusap ngayon. Pasalamat rin ako dahil nakatulong sa akin ang buntot ng elepante. Kaya napalayo ko siya pansamantala sa lugar. Paliwanag ko sa albularyo. Natahimik kami saglit ni Tata Dino nang maulinagan ulit ang huni ng wakwak. Sa umpisa, mahina lamang ito. Ngunit habang lumilipas ang ilang segundo, palakas ito ng palakas na parang nasa tabi na lang namin ang naturang nilalang. Kasabay nito ay naramdaman din namin ang malakas na pagkampay ng kanyang pakpak. Ilang beses itong nagpaikot-ikot sa ibabaw ng bahay bago lumapag sa bubong ng bahay. Sumilip sa labas si Tata Dino at napakunot ang kanyang noo matapos siyang makakita ng isang bagay sa labas. Nagtataka siyang tumingin sa akin. Bakit may malaking bato sa labas? Tanong nito sa akin. Ha? Malaking bato? Napasilip ako sa siwang at meron ngang malaking bato sa labas ng bahay. Dito ko naalala ang nadinig kong kalabog kanina. Naisip kong baka dala ito ng wakwak at mukhang may balak na ibagsak sa bubong ng bahay. Subalit dahil sa bigat nito, na halos nasa 100 kilo, hindi niya ito nakayanang dalhin. Malamang may plano siyang maghulog ng bomba. Tugon ko na lang kay Tata Dino. Muling napakunot ang noo nito. Maghulog ng bomba? Nagtatakang tanong niya. Dahil hindi siya makapasok dito, mukhang balak na lang niyang wasakin ang bahay niyo. Naisip yata niya, Amang, na magkukulong lang tayo dito. Kaya dinaan niya tayo sa dahas para mapilitan tayong lumabas. Paliwanag ko. Dahil sa nadinig, parang nagpanting ang tenga ng albularyo at dali-dali niyang binuksan ang pintuan, tapos pinagmumura niya sa labas ang wakwak. Sinundan ko ito upang pigilan, subalit ayaw nitong magpaawat at patuloy na minumura ang wakwak. Winasiwas niya ang buntot ng elepante habang palinga-linga sa bubong. Hinamon niya ang manananggal, ngunit nagtataka ako dahil ayaw nitong magpakita. Pagkakataon na sana niya ito upang salakayin ng matanda, ngunit lumipas ang ilang minuto, walang lumabas na wakwak. Nabahag siguro ito sa malulutong na mura ni Tata Dino, kaya ni anino nito, hindi namin mahagilap. Naglaho na lamang ito na animong bula sa dagat. Saan na po siya nagpunta, Amang? Tanong ko pa. Hindi ko alam. Ngunit mas mabuti na rin ito kaysa masira ang bahay. Ayaw kong wasakin na lang niya ng ganun-ganon ang tahanan ni Lolo. Mahalaga sa akin ang bahay na ito, kaya hindi ako makakapayag sa binabalak niyang gawin. Magkakamatayan muna kami bago niya magawa ang kanyang gusto. Wika ni Tata Dino na may halong galit ang boses. Napangiti ako dahil ngayon ko lamang nalaman na ganito pala kamahal ni Tata Dino ang bahay nila. Kahit luma na ito at medyo marupok na, iniingatan pa rin niya ito. Natakot siguro sa mga mura niyo, Amang, kaya hindi nagpakita. Relax lang din po. Nakangiting sambit ko. Hindi lang mura abutin niya kapag naabutan ko siya. Pambihira. Ang bilis naman niyang nawala. Wika pa niya. Subalit gano'n na lang ang gulat nang mapansin ang isang malaking anino na biglang lumabas sa madilim na kakauyan at patungo sa direksyon namin. Bumubulusok ito, kaya naitulak ko kagad si Tata Dino at sabay kaming napadapa sa lupa. Nakalapag ang wakwak na walang natangay na isa sa amin. Napatingin sa akin si Tata Dino na hindi man lang makaimik habang nanlalaki ang mata. Muntik na tayo dun. Patraidor palang tumira ang isang yon. Pasalamat siya wala akong hawak na sandata, kundi nahampas ko na sana siya. Nakakainis talaga. Wika ako. Heto, kunin mo. Sabay inabot sa akin ni Tata Dino ang buntot ng elepante. Kasunod nito, umupo siya sa lupa nang nakabaluktot ang mga tuhod, tapos tinapat niya sa bibig ang nakayukom na kamao, saka umusal ang orasyon. Ano pong ginagawa niyo, Amang?
Laking pagtataka ko sa albularyo dahil nakuha pa nitong umupo sa kabila ng presensya ng wakwak na paikot-ikot lamang sa paligid. Gumagawa ko ng bakod. Basta ituon mo lang ang mga mata mo sa kanya. Huwag na huwag mo siyang hahayaang makalapit sa akin. Naiintindihan mo ba? Wika ni Tata Dino. Opo, masusunod amang. Sagot ko naman. Nagpatuloy ang albularyo sa paggawa ng harang namin habang ang wakwak naman paikot-ikot pa rin sa ere. Maya-maya pa, nagsimula naman itong kumilos upang sumalakay sa amin. Mabilis itong bumulusok pababa na nakadirect ang matutulis na kuko sa mga kamay at paa upang dagitin si Tata Dino. Nang makalapit na ito, saka ako tumalon ng 1 metro at winasiwas ang buntot ng elepante. Tila na sorpresa ang wakwak nang maabot ko ang dibdib niya. Napayaw sa sakit ang wakwak dahil may kasamang orasyon ang paghampas ko sa kanya. Nahulog ito na parang langkang bumagsak sa lupa at gumulong ng ilang beses pagkatapos ay nanginig ang mga binti niya. Magbabayad ka. Sinasabi ko sa'yo, magbabayad ka. Galit na wika ng wakwak sa akin. Pulang-pula ang mga mata niya na nanlilisik na nakatitig sa akin. Hindi ko pa rin ma-figure out ang mukha niya dahil sa pagbabago ng kanyang itsura. Malademonyo pa rin ang mukha nito na kulubot ang pisngi habang nakausli ang mga pangil niya. Ilang sandali pa, sinubukan itong tumayo at nagawa naman niyang makatayo at pagkatapos, umusal ang orasyon. Subalit kinontra ko kaagad iyon sa pamamagitan ng pagsalungat ng mga salita sa aking dila. Natigilan sa pag-usal ang wakwak at nagtatakang napatitig sa akin. Hindi ka lang pala isang ordinaryong bata. Ngayon, alam ko na kung bakit ganun mo na lamang kadaling napaslang ang aking ama. Galit na wika ng wakwak at nagulat ako. Ibig sabihin, ikaw ang pamilyang tinatawag niya? Anak ka niya? May halong gulat na pagkakasabi ko. Oo, ako nga. At ngayon, pagbabayaran yung 2 ginawa niyong pagpaslang sa aking ama. Pagkatapos ko kayong patayin, kakainin ko ang laman loob niyo at iinumin ang dugo. Pananakot pa ng wakwak. Nagkakamali ka. Hindi kami ang umatake noong gabing yon. Nagkataon lang na kami ang pinuntirya niya. Kaya pinagtanggol lang namin ang aming mga sarili. Kaya wala kaming pananagutan. Tugon ko naman sa wakwak. Tigilan mo ang mga kasinungalingan mo. Wala akong oras na makinig sa sinasabi mo. Humanda ka dahil ito na ang katapusan niyo. Biglang sumugod ang wakwak at sa bilis, halos hindi ko man lang nasundan ang galaw nito. Nagulat ang wakwak nang tumalbog siya pabalik sa dati niyang kinatatayuan. Kumaskas ang kanyang mga pakpak sa lupa at gumuhit ang kuko niya ng mahabang linya. Lingid sa kanyang kaalaman, bumangga pala siya sa isang barrier na hindi nakikita sa harap namin. Tumayo si Tata Dino matapos magawa ang bakod na tila kasing tibay ng bloke ng pader ng pyramid. Sigurado kayong natapos niyo na? Sambit ko naman. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya makakapasok dito kahit anong gawin pa niya. Ngayon, malaya na tayong tirahin at paulanan siya ng malayo ang atake natin. Sagot niya. Maya-maya pa, nilabas ni Tata Dino ang punyal niyang inukit sa apoy ng bulkan at hinawakan niya itong mabuti. Hindi ko napansin na dala niya pala ito nung lumabas siya ng kwarto. Inusalan niya ito ng orasyon at pagkatapos, naganda siya sa papasugod na wakwak. Sumabog ang lupa at pumagaspas ang hangin nang muling umatake ang wakwak. Ngunit nang papalapit na ito, umusal ng isang orasyon si Tata Dino sa kanya hinagis ang punyal. Nagulat kami ni Tata Dino nang tinabig lang ito ng pakpak ng wakwak at tumilapon sa dingding ng bahay ang punyal. Pagkatapos nito, nagtuloy-tuloy sa pagsugod ang wakwak tapos nagpakawala ito ng isang malakas na suntok
na halos ikasira na ng aming barrier. Sa lakas ng impact, napaurong kami ng isang dipa ni Tata Dino. Parang inihipan ng aming mga buhok dahil damang-dama namin ang bigat ng atake na halos tangayin kami ng hangin sa lakas ng pwersang binitawan ng kaliwang kamao ng wakwak. Dito ko lang din nalaman kung gaano talaga kalakas ang wakwak na ito. Balak niyang wasakin ang bakod kaya pinaulanan niya ito ng barrage ng mga suntok at sipa. Hindi ito tumigil sa paghagis ng mga atake hanggat hindi niya nasisira ang bakod. Nagpaulan pa ito ng humaharibas na mga suntok, pati kampay ng pakpak. Ginamit na niya, ngunit hindi pa rin matibag ang harang. Matibay at matigas ang pagkakagawa ni Tata Dino ng bakod, kaya kahit anong gawin ng kalaban, hindi ito masisira. Ayon kay Tata Dino, wala pa ni isang nilalang ang nakasira dito dahil nagmula pa sa ipinagbabawal na orasyon ang ginamit niya rito. Kahit ang mga demonyo, mahihirapan itong wasakin. Dahil ito'y sandigan at lakas ng ama ang nakapaloob dito. Sinubukang kontrahin ng wakwak ang harang sa pamamagitan ng paggawa ng tila makalumang ritual. Ngunit umihip ng tigalpo si Tata Dino kaya napahiyaw sa sakit ang manananggal bago tumilapon ng ilang metro. Bumaling sa akin si Tata Dino, sabay sumenya siya na dito lang ako at kukunin niya ang punyal sa dingding. Pero mapapahamak po kayo, Amang, kung lalabas po kayo. Hayaan niyo na lamang pong ako ang kumuha. Wika ko. Hindi pwede, Emong. Masyadong delikado. Dito ka lang at wag nang matigas ang ulo. Matigas na sabi ni Tata Dino. Subalit hindi ko ito pinakinggan at lumabas pa rin ako ng bakod kahit na lubhang delikado sapagkat maaari itong samantalahin ng wakwak para makuha ako. Hindi na ako napigilan ng albularyo nang kumaripas ako patungo sa bahay. Napatayo naman agad ang wakwak nang makita niya akong papalapit sa punyal. Napatigil ako nang bigla itong nawala sa kinatatayuan at walang ano-ano. Isang hindi nakikitang atake ang tumama sa aking katawan. Sigaw ko nang matabig ako gamit ng bakpak. Bumalandra ako sa dingding na kamuntikan ng ikawasak nito sa lakas ng atake. Ni hindi ko man lang ito nakita sa bilis ng pangyayari. Napasigaw si Tata Dino sa pag-aalala sa akin, sabay lumabas ito ng bakod upang saklolohan ako. Nariyan na ako, Emong. Diyos ko. Sigaw ng albularyo, subalit laking gulat nito nang nasa harapan na niya ang wakwak. Nagbitaw ito ng suntok na talaga namang ininda ng matanda. Halos sumuka ito ng dugo sa lakas ng atake. Amang! Napasigaw din ako sa nangyari at kahit nanghihina, tumayo ako upang bunutin ang punyal sa dingding. Nagmadali akong tumakbo patungo sa wakwak at sinaksak ito sa katawan. Ngunit nakailag ang wakwak. Pagkatapos, nag-iwan ito ng suntok. Subalit may isang tinig ang biglang bumulong sa akin at sinabing yumuko ako. Sinunod ko iyon, kaya naiwasan ko ang atake. Tapos sinundan ko ng tigalpo at tumalsik ng ilang metro ang wakwak na animoy tinamaan ng isang bala ng tangke. Kumaskas muli ang pakpak niya na siyang lumikha ng maliit na hukay sa lupa. Ilang saglit itong nakatiyaya at hindi gumagalaw. Dahil dito, inakay ko kagad si Tata Dino papasok sa harang bago tignan ang pinsala niya. Uy, Amang, ayos lang po ba kayo? Kinakabahan na tanong ko. Bahagyang napaubo si Tata Dino bago tumitig sa akin ng ngiti. Nagtataka ako sa kanya. At nakuha niyo po talagang ngumiti, ha? Sabay mahinang hinampas sa balikat si Tata Dino. Medyo nainis kasi ako. Ang tigas ng ulo mo. Hindi ka nakikinig sa akin. Wika ng albularyo ng nakangiti. Parang hindi man lang ito nasaktan sa kabila ng malakas na atake ng wakwak. Ayos lang po ba kayo? May nararamdaman po ba kayong masakit sa inyo? Tanong ko naman na may bahid ng pag-aalala. Huwag mo na akong alalahanin dahil nakausal na ako bago pa ako tama ng suntok. Aaminin ko medyo masakit yung tira niya.
Pero hindi naman ito masyadong nakaapekto sa katawan ko. Kaya ayos lang ako. Tumayo si Tata Dino na parang walang nangyari. Sigurado ho ba kayong ayos lang kayo? Kasi sa napansin ko, parang ininda niyo yung suntok niya. Paniniguro ko pa dahil base sa nakita ko, napaigik talaga ang albularyo sa ataking iyon. Na dahilan para hindi ito makabangon ng ilang minuto. Kung hindi ko pa ito nilapitan, baka nahimatay na siya sa malakas na ataking natamo niya. Ayos lang talaga ako, iyo. Ilang beses na akong niligtas ng bagay na ito. Sabay ipinakita sa akin ni Tata Dino ang mutyang suot-suot niya. Dito ko lang naalala na may protection pala itong daladala. Napailing na lang tuloy ako nang mawala sa isip ko iyon dahil sa mga nangyayari. Kung ganon, Emong pala ang pangalan mo, bata. Nakakatuwa naman. Kung ganon, magpapakilala din ako. Ako si Nardo. Nagagalak akong makilala ka. Wika ng wakwak matapos magpakilalang si Nardo. Ngunit ang tawag ko noon sa kanya, si Nardong Wakwak. Dahil siya lang ang nakalaban ko na masyado kong kinainisan sa lahat. Bukod sa mayabang na, traidor pa itong makipaglaban. Wala itong pakialam kung nakaharap ka man sa kanya o nakatalikod. Basta pag may pagkakataon siya, susugurin ka niya agad. Hindi ito nagdadalawang isip na umatake, lalo na pag alam niyang mahinang nilalang ang kaharap. Pues hindi ako nagagalak na makilala ka, Nardong Wakwak. Humanda ka, dahil tatapusin na kita. Sagot ko naman na walang bahid ng takot sa dibdib, maski kaunti. Sa tingin mo, kaya mo ako? Nako, mag-isip-isip ka, bata. Hindi ako matatalo ng katulad mo lang. Kahit magsama pa kayo na matandang yan, dudurugin ko lang kayong dalawa. May pagkamayabang na tugon ni Nardo. Sa isang iglap nagbago ang kanyang aura. Mas bumalasik pa ang kanyang muka at mas tumalim ang tingin. Inusalan nito ng orasyon ng kamao at sa isang kisap mata, nakalapit agad ito sa kasinuntok ang bakod namin. Halos mapatras na kami sa lakas ng impact noon at nadinig ko na lamang na parang may tumunog na salamin sa harap namin. Nanlaki ang mga mata ni Tata Dino na bihira ko lang makita sa kanya. Tila nagulat ito. Ano pong nangyayari, amang? Tinignan ko si Nardo at nakangiti ito. Nagtapon muli ng suntok si Nardo tapos nadinig ko naman ang tunog na tila may nababasag na salamin. Mas lalong nanlaki ang mga mata ng albularyo na parang hindi ito makapaniwala sa nangyayari. Nagtataka naman ako sa reaksyon niya na may bahid ng pag-aalala. Imposible! Paano mong... Napatigil sa pagsasalita si Tata Dino nang tanungin ko ulit ito. Tumingin siya sa akin. Ano po bang nangyayari, amang? Bakit parang aligaga po kayo? May ginagawa bang ungas na to? Tanong ko. Kailangan na nating umalis dito. Nagkakalamat na ang harang. Malapit na niya itong mawasak. Tugon nito. Ano ka mo? Di ba sabi niyo hindi ito masisira? Gulat na tanong ko. Napalingon ako kay Nardo nang walang habas nitong paulanan ng suntok at sipa ang bakod namin. Dinig na dinig ko pa kung paano nababasag ang barrier na nagsisilbisa ng bakod namin. Tila salamin nitong unti-unting nagkakalamat at nasisira. Napatras si Nardo nang inihipan ko ito ng tigalpo. Tapos sumugod ako sa kanya. Ngunit hinawakan ako ni Tata Dino. Nadismaya ako dahil masasaksak ko na sana si Nardo. Ngunit naudlot ang balak ko. Muntik ko na sanang maitarak sa kanya ang punyal. Mga ilang dipa na lamang, matatapos na ang lahat. Subalit hindi nangyari. Dahil mas umira lang takot ng albularyo kaysa ang tapang nito. Bakit niyo ba ako pinigilan, amang? Inis na sambit ko.
Dahil mapapahamak ka lang, iho. Hindi natin siya kaya. Kung nasira niya lang ng ganun-ganun ang harang, imposibleng matalo natin siya. Malungkot na paliwanag ni Tata Dino. Pero kailangan din natin subukan namang. Malay niyo may paraan pa. Magtiwala lang kayo. Sambit ko naman. Wala nang paraan para matalo niyo ako. Kaya sumuko na lamang kayo. At pinapangako kong hindi ko kayo pahihirapan. Sambit naman ni Nardo na nang-aasar pa. Dahil dito, tila may sumapi na demonyo sa pagkatao ko at nanginig sa galit ang aking kalamnan. Ayoko ng ganitong insulto dahil pakiramdam ko parang tinatapakan ang buong pagkatao ko. Dahil sa galit ko, tila may kuryenteng dumaloy sa aking ugat at nakaramdam ako ng kakaibang lakas o puwersa na nagmumula sa digdum. Kasunod nito, nakarinig ako ng isang tinig. Isang boses na galing kay Agum, ngunit malalim ang pagkakasabi nito. Ganyan nga bata. Ilabas mo ang kapangyarihan ng dignom. Damhin mo lang ang lakas nito. Wika ni Agum. Nagulat ako nang kusang kumilos ang katawan ko at tila walang pag-aalinlangan sumugod kay Nardo. Sinakyan ko lamang ito at gamit ang punyal, pinuntirya ko ang ulo ng mayabang na wakwak. Nakayuko si Nardo at binigyan niya ako ng kalmot sa tagiliran, ngunit umikot ang katawan ko at naghagis ng sipa sa muka. Tinamaan si Nardo saka tumilapon papuntang kanan, malapit sa dampa ng bahay. Nagulat si Nardo sa nangyari. Samantalang hindi naman makapaniwala si Tata Dino. Para daw ako si Bruce Lee na nag-dragon style ng galawan. Nagtataka ito sa nangyayari mula sa kakaibang ikinikilos ko. Napansin din niyang tumalim ang titig ko at bumangis ang aking tsura. Tumayo muli si Nardo at walang sinayang na panahon. Nakalapit agad ito, sabay umatake ng isang kalmot, ngunit nakatalon agad ako at inapakan ko ang balikat niya. Sumir ko ang katawan ko sa ere, ngunit habang bumababa, inihipan ko ng tigalpo si Nardo at nangisa ito sa sakit. Alumpihit na sigaw ng wakwak. Pagkalampag ko, diretsyong sinipa ako sa bodega si Nardo, kaya bumagsak ito na nauna ang likod. Para itong sinampal ng lupa sa lakas ng pagkakasalampak niya. Halos magiba ang likod niya sa impact at kasunod nito, napasukan na siya ng dugo. Tapusin mo na siya, iho. Gawin mo na agad. Sigaw ni Tata Dino. Pumapabor na ito sa akin ngayon. Ngunit hindi pa man ako nakakalapit. Nakabangon agad si Nardo. Dahil sa halimo na katawan, tila inaabsorb lang nito ang lakas ng sipa ko. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatayo. Maya-maya pa, bigla itong nawala at nagulat na lamang ako nang niyakap niya ako, tapos kinampay niya ang mga pakpak upang iangat ako sa ere. Tinadyakan ko ang itlog ni Nardo at nakawala ako sa hawak ng wakwak. Habang pababa ay tig isang suntok at sipa ang tinanggap ng mukha ni Nardo. Pinabaunan ko rin ito ng mabibilis na kombinasyon sa bandang bodega ng halimaw na nilalang. Ngunit halos lahat ng pinakawalan ko nasalo ni Nardo. Nakangiti pa iyon. Pagkalapag namin sa lupa, lumitaw bigla sa likod ko si Nardo. Gamit ang matutulis na kuko, binigyan niya ako ng hiwa sa likod. 3 hiwa ang dumapo sa likod ko na nakapagtatakang di ko man lang ininda. Hinarap ko si Nardo, ngunit mabilis na nakalayo ito. Mukhang may nagbago sa'yo. Anong ginawa mo? Sabihin mo sa akin. Naguguluhan si Nardo sa nangyayari. Hindi ako sumagot. Sa halip, sumugod ako sa kanya, tapos itinarak ko sa kanya ang punyal. Mabilis itong nawala at nagpunta sa likod ko. Dahil nakatalikod ako, nahablot niya ang batok ko, sabay binuhat ang buo kong katawan. Mabilis na umikot ang katawan ko at sinipa sa mukha si Nardo. Subalit nasalaglang ito ng mautak na wakwak
gamit ang malalapad niyang mga pakpak. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil isang malakas na sipa ang pinakawalan ko kay Nardo. Nasalo ng kamay ni Nardo ang paa ko tapos umikot ito at hinagis ako palayo. Lumapag ang paa ko sa tangke ng tubig. Bahagyang nayupi ito nang sumipa ako pabalik kay Nardo tapos isang suntok ang paparating sa mukha ng manananggal. Napahalukip-kip ng mga braso si Nardo at dito sumalpok ang suntok ko. Bagamat nagawang dumipensa, nag-iwan naman to ng impact sa mga braso niya. Napatras ito ng ilang metro at habang ito'y lumalayo, nakatingin lang siya sa akin na parang hindi makapaniwala at gulat na gulat sa angking lakas ko. Napigilan ni Nardo ang paglayo gamit ang pagkampay ng mga pakpak. Nagsiliparan ng mga buhangin sa lupa nang umangat siya sa ere. Pagkatapos ay nagpaikot-ikot sa himpapawid. Dahil dito, sinabihan ako ni Tata Dino na pumasok agad sa loob ng bakod, subalit tumanggi ako dahil mas lalo na itong masisira kung dito ako magtatago. Mas mainam kung harapin ko na lamang si Nardo, at least may pag-asa pa kaming manalo sa laban. Huwag nang matigas ang ulo, iho. Pumasok ka na rito. Bilisan mo! Pangungulit-pulit ng albularyo sa akin. Manatili lang kayo riyan, namang. Ako nang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko na to. Sagot ko na lamang kay Tata Dino. Napatunayan ko na nga na talagang malakas ka. Pasensya na kung minaliit ko ang kakayahan mo. Pero kanina lang yon. Ngayon, hindi na. Kayo manta ka. Magseseryoso na ako sa laban. Wika ni Nardo habang ito'y nasa ere. Lumitaw si Nardo sa likod ko at hinanda ang mga kuko nito. Bagamat nakakabulag ang bilis niya, nasundan ko naman iyon ng paningin. Open ang likod ko kaya ito ang inatake niya. Dumaan sa ibabaw ng batok ko mga kuko niya nang yumuko ako. Hinarang ko ito at sinabukang saksakin, ngunit nakaiwas agad si Nardo. Ilang metro lamang itong dumistansya, ngunit sinundan ko ito. Subalit ni Rambo niya ako ng malalakas na suntok. Wala akong magawa kung hindi dumipensa muna at maghanap ng tiyempo. Nagtapo ng sipa si Nardo, subalit nahawakan ko ang binti niya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang ngumiti ako. Hiniwa ko ito sa tiyan at sumargo palabas ang malapot na dugo nito. Inundayan ko muli ng saksak si Nardo, subalit lumiyad ang katawan nito pakanan at nakaiwas ulit ito. Sinamantala ito ng wakwak at nagbigay ng mabilis na hiwa sa katawan ko. Hindi ako nakaiwas dahil sa mabilis na pangyayaring iyon at tinanggap na lamang ang kalmot. Tumalsik ang dugo ko sa braso nang gamitin kong panangga ito. Nagalala si Tata Dino nang makitang malalim ang sugat na natamo ko. Dumistansya muna ako upang makapagpahinga ng ilang segundo. Pinunit ko ang damit ko at tinakip sa sugat ko. Balak sanang lumabas ni Tata Dino upang suriin ako, ngunit pinigilan ko ito at sinabing manatili lamang siya sa bakod dahil ayos lamang naman ako. Panatilihin mong bukas ang iyong isipan, Emong. Huwag kang pabaya. Huwag panay atake lang. Kailangan mo rin maghintay. Saka mo siya sugurin kapag alam mo nang hindi na siya makakaiwas dito. Naiintindihan mo ba? Sermon pa ni Agum. Sa halip na tulungan ako sa laban, parang naging coach na lamang ito at tinuturo na lang ang aking gagawin. Alam ko na yan, boss. Masungit na sagot ko naman. Ayan na siya. Bulong ni Agum. Parang bullet train na sumugod si Nardo at sinasagasa niya ang katawan ko. Tumilapon ako ng ilang metro, ngunit habang nakalutang sa ere, hinabol pa ako ni Nardo. Hindi pa ito nakontento at isang dosenang haribas na mga hiwa ang pinamalas niya sa nakadisplay na katawan ko. Di na ako nakaiwas at magkakasunod na sugat na naman ang aking tinamo. Dito ko na ngayon napagtanto
kung gaano kahapdi at kasakit ang pinagdaan ng hirap ni Agum. Bawat sakit at kirot na natamo niya, buhat sa laban, tinitiis niya para lamang maprotektahan ako. Hindi niya na iniisip ang sarili niya, basta ang mahalaga sa kanya, ligtas ako. Nakaramdam ako ng matinding sakit nang sumalpok ang likod ko sa puno ng kamyas at dito bumuhos ang dugo ko sa mga ugat. Napasuka rin ako ng dugo. Marami na akong pinsalang natamo. Hindi umubrang dignum ko. Nakangiti lang si Nardo na nilalasap ang tagumpay habang nakatitig sa katawan kong nanginginig sa panghihina. Dahan-dahang lumapit sa akin si Nardo at nakahanda ng matutulis nitong mga kuko upang gilitan ako ng leeg. Numisi ito nang nakalapit sa akin. Ipagpaumanhin mo na, bata. Ngunit sa tingin ko, kailangan mo na magdasal dahil ito na ang huling segundo mo sa mundo. Para ito sa tatay ko, kaya maganda ka na sa katapusan mo. Galit na winasiwas ni Nardo ang kanyang kamay. Wala akong nagawa kung hindi mapapikit at hintayin na lamang ang aking kamatayan. Subalit may isang bagay ang nagpadilat sa akin nang makadinig ako ng isang hampas sa likod. Nagulat ako na hawak na pala ng albularyo ang buntot ng elepante at walang humpay na pinaghahampas ulit si Nardo.